Rest for the weary. Kapahingahan para sa mga may kapaguran. Napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayon at topic dito sa ating pong Daily Devotion Live. Kaya naman po, samahan po ninyo ako. Magandang umaga po sa inyong lahat. This is your Ate Mabs and welcome po sa ating pong Daily Devotion Live dito po sa Ate Mabs TV at sa God Loves You Movement Facebook page. Good morning, good morning, good morning. Kumusta po kayo? Today is Thursday, July 17, 2025. Napakaganda po ng araw na ito dahil maganda po ang ating pag-uusapan. Tunay na patutunayan ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa ating mga napapagal, sa ating mga napapagod. So magandang umaga po sa inyong lahat. Bago po ako magpatuloy, ay buksan na po ninyo ang inyong Bible sa Matthew 11 verse 28. Sa Tagalog, iyan po ay Mateo 11 verse 28 na matatagpuan sa page 15 ng ganito pong Bible. Kung pareho tayo ng Bible, page 15 po yan ng Mateo sa Bagong Tipan. Sige po, ako po muna yung mag-share ng ating live para marami po ang makasabay sa atin ngayong umaga. Share ko lang po. So habang nag-share po ako, ay hinihintay ko kayo, ay buksan na po ninyo ang inyong Bible sa mga nandyan at nanonood. Good morning din po sa mga nanonood sa God Loves You Movement Facebook page at sa ating YouTube channel, Ate Mavs TV. Good morning sa mga makakapanood dito later. Sige po, ako po ay mag-share lang. Ayan, so sige po, habang ako ay share po tayo ating live. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay walang hanggan. Pinipili, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Yan, sa mga ka-stroke ko po dyan, mag-devotion na po tayo. Subukan natin mag-share sa ating mga okay.
Ayan. Mag-devotion. Hello, good morning, Ate Marilyn Bautista. Magandang umaga po. Medyo sinisipon po ang inyong Ate Mabs. Grabe po. Ayan. Kasi ang lamig po nung aming tinutulugan ngayon. Thank you, Lord. Ayan, thank you, Lord. Sige po, mag-share lang ako ng mabilis na mabilis. Good morning, good morning, good morning. Share lang po tayo. Ganda po ang topic natin. Sa mga ngayon lang po nag-tune in, buksan na po ninyo ang inyong Bible sa Matthew 11 verse 28. Sa Tagalog yan po ay Mateo 11 verse 28 na matatagpuan po sa page 15 ng ganitong Bible sa Bagong Tipan. Bandang likuran na po yan. Hindi po mag-share lang ako ng mabilis para po maraming makasabay sa atin ngayong umaga. Good morning, Ate Edgy. Good morning, Kuya Jonathan. Magandang umaga sa'yo. Ano ko na-share ko nito? Makabuti. Napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon ngayon, kailan pa man sa buhay ko. Tapat. Napakabuti mo. Malay po, napakabuti ng ating Diyos. Araw-araw ay tayo kanyang iniingatan, ginagabayan. Good morning, Ate Jenny! Magandang umaga sa inyong lahat. Hallelujah. Ang ganda po ng topic natin, kaya kayo po ay mag-share ng ating live devotion this morning para marami po ang makapanood at maraming mabless tulad ninyo. Maraming makapakinig ng mabuting balita. Hallelujah. Ayan. Thank you po. Let's start with our devotion. I hope nabuksan na po ninyo ang inyong Bible sa Matthew 11 verse 28. Sa Tagalog yan po ay Mateo 11 verse 28. At yan po ay matatagpuan sa page 15 ng ganitong Bible. Kung pareho tayo ng Bible, nasa Bagong Tipan po yan. Bandang dulo na po para hindi kayo maligaw. Yan. Sige po, basahin po natin. Sabi po sa Matthew 11 verse 28, New International Version, Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Sabi naman po sa Tagalog, Mateo 11 verse 28, Magandang Balita, Biblia. Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari, pinupuri ka namin at pinasasalamatan, Panginoon. Maraming salamat sa umagang ito na kami ay muli mong binigyan ng pagkakataong maparangalan ka, mapapurihan ka at madakila. Thank you, Jesus, for this morning. Thank you sa pagising namin, Panginoon, ng may kalakasan at punong-puno ng pag-asa. Samahan mo po kami sa amin pong devotion na ito. Pangunahan mo po kami at tanging boses mo lang, Panginoon, ang siyang aming marinig. At ikaw lang ang maparangalan sa mga sandaling ito. Maraming salamat po. Give us the wisdom, the knowledge, and understanding, and fill us with your love and your Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So again, magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, Ate Ella. Good morning, good morning. So ang atin pong verse na pininilayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Matthew 11 verse 28. Sa Tagalog yan po ay Mateo 11 verse 28 na matatagpuan sa page 15 ng Bagong Tipan
kung ganito ang inyong Bible. Ayan, sige po, basahin po natin muli, no? Matthew 11 verse 28, New International Version. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Sabi po sa Tagalog, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Napakaganda po ng sinasabi ng Diyos dito sa atin, ano? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at napapagal, lubhang nabibigatan. So meron ba tayong mga kabigatan at dinadala na mga problema at pagsubok sa ating buhay sa mga oras na ito? Ito po ang pagkakataon upang idulog natin yun sa Diyos. Ilapit natin sa Kanya at isurrender at tunay na pagkatiwalaan natin ang Diyos na meron siyang magagawa at maitutulong sa atin upang tayo magkaroon ng kapayapaan, upang tayo magkaroon ng kalakasan at tibay upang pagtagumpayan natin ang mga bagay nito. Sa totoo lang, ito pong verse na ito ay sobrang palasak na. Madalas marinig ninyo, madalas natin itong nababasa, naririnig, pero pinanghahawakan nga ba natin ito? Kasi di ba po, no? Paalala itong muli sa atin ng Panginoon na sa tuwing tayo daranas ng kahit na anong klase ng pagsubok, trials, difficulties in life, kasama natin ang Diyos. Hindi tayo kailanman mag-iisa. Ang sabi niya lang, lumapit kayo sa akin. Ginagawa ba natin yung lumapit sa Diyos kapag tayo ay dumaranas ng mga pagsubok sa buhay, sakit, karamdaman? Sa Kanya ba tayo unang lumalapit? Sa Kanya ba tayo unang nagdarasal? Sa Kanya ba tayo unang tumatawag? At sa Kanya ba tayo nagtitiwala? Kasi hindi po natatapos sa ipagdasal lang natin kung ano yung ating pinagdaraanan ngayon. Ang mahalaga ay isuko natin ito sa Diyos. At ito ay tunay na ipagkatiwala natin sa Kanya para magkaroon tayo ng kapayapaan. So, ang atin pong title this morning sa ating topic ay Rest for the Weary. Kapahingahan para sa mga taong pagod na. Pagod ka na ba? Pagod ka na ba sa maraming bagay? Pagod ka na ba sa maraming pagsubok ng buhay mo, problema, sakit, karamdaman? Pagod ka na ba sa pagiging nanay? Pagod ka na ba sa pagiging asawa? Pagod ka na ba sa trabaho mo? Pagod ka na ba sa iyong negosyo? Pagod ka na ba sa iyong pag-aaral? Napakarami nating kinapapaguran, di po ba? Ang dami-daming nakakapagod sa mundong ito, sa totoo lang. Diba? Ang dami natin gustong gawin, pero parang feeling natin, pagod na ako. Ayoko na. Yung iba, dahil sa kapaguran, ayaw nang lumaban. Nanatili na lang sa kanilang kahinaan. Ayaw nang ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng bagay. Diba? Nakakapagod nang magkasakit. Nakakapagod nang lagi na lang may problema. So, minsan, natatanong ba natin, bakit nga ba ako hindi nawawalan ng problema? So, sasagutin po ng Panginoon ngayon yan. Kasi hindi lang ikaw nag-iisang may problema. Lahat tayo meron. Lahat tayo dumaan dyan. At patuloy na dumadaan dyan. Kilala mo ang Diyos o hindi. Tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay bilang Diyos at tunay mong tagapagligtas o hindi. Daranas tayo ng pagsubok. Yun ang katotohanan sa buhay natin ito. Kaya nga po, kung ako'y papipiliin, kung yung kasama ko si Lord o hindi, kapag dumanas ako ng pagsubok, doon na lang ako sa kasama ko si Kristo. Kasi at least alam ko, hindi ako nag-iisa. Alam kong pagtatagumpayan ko yan dahil pinagtagumpayan na yan ng Diyos. Hindi po ba? Ang hirap kasi na dadaan ka sa pagsubok ng ikaw lang mag-isa. Wala kang katuwang. Wala kang masusulingan. Wala kang kinakapitan. Dahil sigurado bibigay ka. Sigurado aayaw ka. Sigurado madidepress ka. Magkaka-anxiety ka. Mai-stress ka. Lahat ng negative na pwede mong maranasan. Pero kapag nasa Panginoon ka, bagamat
daranasin pa rin natin ang lahat ng yan, ay sa panimula pa lang na makita natin yung problema at maramdaman, alam mo na panalo ka na. Kasi kailanman hindi naging talunan ang isang anak ng Diyos. Victorious tayo because our God is a victorious God. Diba? So sabi dito, are you carrying an impossible heavy burden? Grabe to, impossible, no? Are you trying to manage a massive load all by yourself? Ikaw ba yung tao ngayon na parang feeling mo meron akong dinadala na napaka-imposible na nitong mawala, na napaka-imposible na nitong matapos, na napaka-imposible na nitong mapagtagumpayan? Ikaw ba yung taong yun? Kasi di ba minsan meron naman talaga tayong problema, pagsubok o anumang bagay na dinadala natin na parang bang napaka-imposible na nitong matapos. Napaka-imposible na nitong gumaling ako kasi may cancer ako, ate na. Di ba? Sa atin, sa mga mata natin, lahat yan imposible eh. Di ba? Pero kapag nagtiwala tayo sa Diyos at tunay na isinuko natin sa Diyos, anumang ating dalahin sa buhay, magugulat ka isang araw. Wow, napagtagumpayan ko yun. Natapos yun. Wow, gumaling ako. Di ba? Doon ka na lang wow, na thank you Lord. Natapos, nalampasan. Di ba? Lahat yan ay nangyari. At sabi pa dito, are there wounds and worries that are weighing down your soul? Meron bang mga kabigatan, sakit, pain dito sa puso mo? Mga pag-aalala na talagang nagpapahina sa'yo, lugmok sa'yo. Yung bang parang kaya ayaw mo nang bumangon, ayaw mo nang gumising sa umaga, na para bang eto na naman yung buhay. Nagising na naman ako. Yung iba gusto nang hindi magising kinabukasan. Di ba? Yung iba, yun na yata ang panalangin. Huwag mo na akong gisingin bukas, Lord. Kapag ka ganun po, nawawalan tayo ng pag-asa. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Di ba? Ang buhay natin ay laging punong-puno ng pag-asa dahil meron tayong Diyos na buhay na nagmamahal sa atin at palaging mag-iingat sa atin at magpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Kasama dyan ang ating mga problema at pagsubok. Sabi dito, it doesn't have to be this way. Ang buhay natin ay hindi dapat ganun. Hindi dapat lugmok, hindi dapat na parang hirap na hirap ka sa buhay dahil sa problema. Hindi dapat ganun. Kasi sabi ng Diyos, then Jesus said, come to me, all you are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you. Let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy to bear, and the burden I give you is light. Diba po? Napakabuti ng Panginoon para matakot tayo sa mga problemang pinagdaraanan natin. Huwag kang mag-alala, kasama mong Panginoon. Katuwang mo siya. And sabi dito, Jesus wasn't saying to come to Him and do nothing. Diba? Amen. Sabi ni Ate Ella, victorious in conquering with Jesus. Victorious talaga tayo. We are victors, not a victim. And sabi dito, He's not saying to quit your job and abandon your life and move to a deserted island. Pag sinabi ng Diyos na kasama mo siya at bibigyan ka ng kanyang kapahingahan, hindi ibig sabihin lalayo ka sa mundo, iiwan mo ang lahat at gusto kong mapahinga. Hindi po yun ang sinasabi ng Diyos. This isn't a call to be idle, but an invitation to rest and to work from rest. So habang ikaw ay namamahinga sa piling ng Diyos, yun yung kapahingahan na napakaganda. Kasi you can continue with your life. Patuloy ang buhay. Kahit may problema, kahit may pagsubok, may sakit karamdaman, kahit may dinadala ka pa man anong kabigatan sa buhay mo, magpapatuloy ang buhay. Na ikaw ay pwedeng tuloy-tuloy sa trabaho, tuloy-tuloy sa negosyo, tuloy-tuloy sa pag-aaral, tuloy-tuloy sa pagiging nanay, pagiging lola. Di ba? Life must go on. Ika nga. Walang pwedeng maging hadlang. Kasi bakit? Alam mo, kasama mo ang Panginoon.
na sa kabila ng mga problema at pagsubok na yan, ang sigla mo, ang saya mo, kasi binigyan ka ng kapahingahan ng Diyos. Di ba kaya nga yung iba nasasabihan tayo, tinan mo itong taong to, ang daming problema pero nakakangiti pa. Tinan mo, ang saya niya. Tinan mo, ang gaan ng buhay nito. Ba't ganyan ka? Anong meron sa'yo? Di ba? Yun yung magandang makita ng mga tao sa paligid natin. Mga mahal natin sa buhay, na hindi tayo nai-stress. Chill, relax lang tayo. Di ba? Kasi bakit? Ibinigay na natin sa Lord yun eh. Pinangakuan tayo, no? Na lumapit kayo sa akin na kayong mga napapagal at nabibigatan. At kapag yan eh, totally, we surrender everything to the Lord. Ano pa ang iisipin mo? Ano pa ang katatakutan mo? Ano pa ang intindihin mo at alalahanin mo? Wala na. Ibinigay mo na sa Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Diyos na may alam ng lahat. Diyos na makapangyarihan. Sovereign. Diba? Almighty, all-powerful, all-knowing God. Wow! Ano pa ang ipag-aalala mo kapag ibinigay mo na yun sa Kanya? Wala ka nang dapat katakutan. Pagkatiwala mong lahat sa Kanya. Doon ang sinasabi ng Diyos na you need to rest sa Kanya, sa piling niya. Yes, makukuha mo yung kapahingan pag nag-staycation ka, nagpahinga ka abroad, di ba? Namasyal ka. Pero lahat yun pansamantala. Babalik ulit yung problema pagbalik mo dun sa reality ng buhay. Pero samantalang sa Diyos, you can do and move on sa buhay mo. Nagagawin mo pa rin ang normal yung buhay, pero you have that peace, you have that feeling na ang gaan, di ba? Hindi ako namumroblema kahit ang dami kong problema. Yung hindi ako aligaga kahit ang dami kong alalahanin. And I hope, and I know, some of us, nararamdaman na yun. Meron na kayong ganung feeling. And I'm happy kung ganun na ang nararamdaman ninyo. Kasi ibig sabihin, ipinagkatiwala mo yung buhay mo sa Panginoon. Kasi kung ang feeling mo hanggang ngayon, lugmok ka, parang, alam mo yung laging bagsak ang balikat. Kasi ngiti mo, hindi mo magawang makangiti. Check your heart. Si Lord ba talaga yung namumuhay sa puso mo? Sa Kanya mo ba talaga ipinagkakatiwala ang lahat ng ito? O baka sa'yo pa rin nakafocus ang lahat na para bang wala kang magawa, hindi ko na kaya. Pag sinabi mo na hindi mo na kaya at pagod ka na, isuko mo na yan sa Diyos. Sa Kanya mo na ibigay lahat. Diba? Kasi when you surrender everything to the Lord, pakikinggan tayo ng Diyos. At talagang bibigyan ka niya ng kapahingahan. Yun yung nangyari sa akin nung ako'y nagka-stroke. When I surrender everything to the Lord. Kasi hindi ko na kaya eh. Talagang ayoko na. Lahat, siguro ng negative thoughts, naisip ko na. Lahat ng negative feelings during that time na naramdaman ko na. Kaya sabi ko, anong gagawin ko? Hindi ko na alam. Ayoko na. Pagod na ako. Tama na. Pagod na ako. Talagang doon na ako sumuko. At tunay po na nung sumuko ako, and I surrender and I trust the Lord, doon ako nagkaroon ng kapahingahan. Doon ako nagkaroon ng kasiglahan, kalakasan, kagalingan, na tanging Diyos lang talaga makapagbibigay. Yung mga imposible, naging posible because of Jesus Christ. Kaya anong ikakatakot natin? Diba? Sa totoo lang, wala namang gagawin ng kaaway kundi katakutin talaga tayo. Kaya lang, kung magpapatakot tayo, tayo ang namili nun. Diba? Kasi yun naman talaga ang trabaho ni Satan. Walang iba kung hindi guluhin, to destroy, to kill, to steal. John 10:10, di ba? Pero ang sabi ng Diyos, nandito ako to give you life and abundant life para bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Yun ang ibibigay ng Diyos sa atin. Pero si Satan, walang gagawin niya, kundi nakawang ka ng kagalakan, nakawang ka ng tuwa, nakawang ka ng kapahingahan, ng kapayapaan, lahat na nakawin sa'yo ng lahat ng magaganda at positibong pakiramdam at pag-iisip. At guguluhin ka niyan, sisirain ka. Pero kung i-reject mo siya at i-rebuke mo siya at
hindi mo siya pahihintulutan na magkaroon ng karapatan sa buhay mo, pwede nating gawin yun. Huwag natin siyang pakinggan. Alam na alam naman natin eh, kapag negative yung sinasabi sa atin, ibinubulong sa atin, alam mo hindi sa Diyos yun. Kaya in Jesus' name, lumayas ka. Lumayas ka, Satanas, in Jesus' name. Wala kang puwang sa buhay ko. Mahal ako ng Diyos. Diba? I-rebuke mo. Kasi ikaw lang din ang pwedeng lumaban yan. Labanan mo ng salita ng Diyos. Sabihin mo, hello, sabi ng Diyos sa akin, lumapit kayo. Kayong mga napapagal. Pagod na ako, kaya sa Diyos ako lalapit at hindi sa'yo. Ha? Kasi Satan is real. Totoo siya. Nanggugulo siya. Huwag niyong katakutan yan. Dahil wala siyang kapangyarihan sa atin. Lagi ko na po sinasabi dito. Sa Diyos ka mag-focus. Focus on God alone. That's why we need to pray unceasingly. We need to read the Bible. Para alam mo kung paano mo siya lalabanan. Para alam mo kung ano yung sasabihin mo sa kanya. Kasi meron kang alam. May nabasa ka. Diba? Paano kung di mo ito binabasa? Di wala ka man lang masasabi. Aayunan mo na lang siya. Oo nga, mahina nga ako. Oo nga, hindi ko nga kaya to. Oo nga, wala akong, di ba? Oo nga ka na lang ng oo nga. Wag, di ba? Kasi tayo, choice yun eh. Choice natin yun kung pakikinggan natin siya. Kaya piliin mo na sa Diyos ka kumapit. Kapag ginugulo ka, you pray. You pray. Kung hindi mo siya kaya, tingin mo natatakot ka. Dahil akala mo meron siyang kayang gawin sa'yo. Wala siyang kayang gawin sa'yo. Dahil may Diyos ka eh. Diba? Panghawakan mo yun. Lalo na kung ikaw anak ng Diyos. Kapit. Lord, help me. Be with me. And sabihin mo lang ng Jesus, Jesus, Jesus pag ginugulo ka ng Satan. Banggitin mong pangalan. I speak the name of Jesus. Sabihin mo lang ng paulit-ulit, Jesus, Jesus, Jesus. Lakasan mo. Naku, magkukumahog yun. Tumakbo. Dahil takot siya kay Jesus. Wala kasi siyang kapangyarihan kapag ang Diyos na ang pinanlaban mo. Dahil mahina tayo eh. We are still in our flesh. Pero may Diyos tayo na siyang nagbibigay ng lakas, tapang para labanan ang kaaway. Di ba po? Kaya huwag tayong matakot, sabi ni Jesus Christ. Jesus wasn't, sabi dito, a yoke is a device used for joining two animals together for a purpose like farm work. Di ba nabanggit na natin dito to, yung pamatok, yung yoke. So dito binabanggit na yun daw, noong unang panahon, ginagamit. Actually, yung mga gumagamit pa rin naman ngayon yan. Kasi masyado ng high-tech ngayon eh. No? Yung pag-aararo, makina na eh. Pero noon, yung pamatok, kumbaga, dalawa yun. At yun ay inilalagay sa dalawang kalabaw para makapagtrabaho ng sabay at mas maging produktibo. Diba? Dalawa yun. Kaya nga sabi ng Lord sa atin, diba? Take my yoke upon you. So yung pamatok, kukunin mo. Diba? Para tuwang tayo sa kung ano yung dinadala mo. Tutulungan kita dyan and I will give you rest because I am humble and gentle at heart. Diba? And you will find rest for your souls, for my yoke is easy to bear and the burden I give you is light. Ganon tayo kamahal ng Diyos, binubuhat tayo. Tinutulungan tayo. He will work hand in hand with us. Hindi ka kailanman mag-iisa sa buhay mo. And sabi dito, for ginagamit yung yoke na yun for blowing a field of pulling a heavy load. Diba? Kasi pag dalawa yung kalabaw na bumuhat nung mabigat na dalahin na yon, mas magiging magaan yung pagdala nila kasi dalawa na sila. Kasi kapag mag-isa lang, lalo't sobrang bigat nung yung dadalhin ng kalabaw. Na-imagine nyo po ba yun? Diba? Ganun sa probinsya eh. Diba? Yung ibinapatong na yoke, yung pamatok, yung kahoy na parang ganyan ang shape niya eh. Diba? Tapos ipapatong dito. Pag mag-isa siya, pag sobrang bigat, hindi niya kakayanin. Kaya, yung pamatok na yun, mayroong pamatok na pangdalawahan,
ilalagay yun sa isa pang kalabaw para dalawa silang magbitbit nung mabigat na mabigat na mabigat na yon na load para kayanin nila. So same thing, yun yung illustration na sinasabi ng Lord sa atin ngayon. Ikaw na merong bitbitin na napakabigat, hindi mo na magawa na makalakad, di ba? So, ilagay mo yung pamatok na yun, di ba? Sa Panginoon para dalawa kayo. Tutulungan ka ng Panginoon para yung heavy load na yun maging magaan. Ganun kabuti ang ating Diyos. Katulad halimbawa ng isang taong gustong mag-travel. Tapos ang dami mong dala. Meron kang backpack, meron kang maleta, meron ka pang, tayong babae, ganyan tayo mag-travel, di ba? Meron ka pang bag dito na malaki, may backpack na yan, dalawa, tapos meron ka pang bitbit, may anak pang maliit, di ba? Ang dami mong dala. So, tingin mo pag naglalakad ka ng ganon, mabilis kang maglakad o hindi? Di ba hindi? Ang bigat, parang hirap na hirap ka. Maiwanan ka na ng eroplano sa bagal mong maglakad. Anong gagawin mo? Bitawan mo ang lahat ng mga loads na yan. Parang problema sa buhay. Sa buhay natin, kanino mo bibitawan yan? Para gumaan ang buhay mo at maglakad ka ng maayos at makapamuhay ka ng normal. Ibigay mo yan sa Lord. Sa Kanya mo lahat i-surrender. Sa'yo na to, Lord. Kasi ako di ko na to kaya. Ikaw kaya mo to. Yun yung sinasabi ng Lord sa atin. Ibigay mo na yan sa Kanya. Tama na. Ikaw nang ikaw nagdadala. Hindi mo kayang ipasa sa pamilya, sa asawa, sa anak. Natural. Diba? Minsan ipapasa nga natin kaya tuloy. Nahahawa sila ng kabigatan mo. Ng mga kabigatan natin. Kaya tuloy minsan ikaw lang nag-aalala ngayon, 3 na kayo. Nakakahawa po yan. Diba? So imbis na ipasa mo pa yung kabigatan na yan sa iba, ibigay mo na sa Diyos. Huwag mo nang sarilinin. Kasi ate mo, ang hirap naman ipasa. Kaya nga huwag sa tao. Baka raw i-chismis sila, baka. Kaya nga may Diyos na sinasabi sa atin, lumapit kayo sa akin. Sa Kanya na natin ibigay. Bakit ang dami-dami pa natin pinagsasabihan? Na sa tingin naman natin parang hindi naman tayo natutulungan. Natutulungan man tayo, maaari ng iba, pero mas parang nakakapagpabigat pa eh. Kasi na-chismis na tayo sa iba, naibalita na, tas nakakalungkot na yung kabigatan mo, pinasa mo pa sa asawa mo na ang dami na nga na rin kabigatan. Diba? So why not sa Diyos mo ito ipagkatiwala? Sa Kanya mo na lang ibigay. At siguradong bibigyan Kanya ng kapahingahan. Makakatulog ka naman hindi, makakangiti ka, at makakapag-share ka pa sa iba ng isang patotoo kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo. Kung paano Kanyang binigyan ng kapahingahan sa panahong ikaw ay sobrang bigat na bigat. Diba? Magagamit mo pa ito upang marami kang tao mabahaginan ng salita niya, ng salita ng Diyos. Alam niyo po talaga pong ginawa natin yan, mai-encounter niyo si Jesus Christ. Mai-encounter niyo ang Kanyang kabutihan. Mai-experience niyo ang pag-ibig ng Diyos. Kasi mapapakita ng Diyos ang Kanyang kapangyarihan. Diba po? Yung mga lalo na yung mga napaka-imposibleng bagay, naging posible because of Jesus Christ. Ibang klase yan. Lalo kang titibay at tatatag sa iyong pananampalataya. Sabi dito, Jesus mention of the yoke implies there is still work to be done, but you don't have to do it alone. Totoo naman eh. Meron naman talagang gagawin pa. Yung problema nandyan pa. Meron pa tayong dapat gawin. Pero alam mo, kapag ipinasa mo sa Diyos yung problema mo, aside sa gumagaan, ikakaroon ng wisdom. Lumilinaw yung direksyon ng buhay mo. Yung bang parang natututunan mo at nalalaman mo anong gagawin mo. Paano ko ito pagtatagumpayan? Tinuturo ng Diyos. Diba? Even sa paglolow carb eh. Diba? Pag minsan dumadanas ka ng problema dyan, na parang di mo na alam kung anong gagawin mo, pero nag-pray ka, kasi sa lahat ng bagay, put God first. Kahit ano pang ginagawa mo. Eh di lalo na kung may sakit karamdaman ka.
at isuko mo sa Diyos yung mga sakit mo. Na kahit may sakit ka pa rin, alam mong ang gaang ng pakiramdam mo. Di ba? Kahit alam mo yung kamay mo dahil stroke ka, hindi mo ito magalaw, hindi mo magalaw yung paa mo, pero alam mo na may Diyos ka. Punong-puno ka ng pag-asa na alam mong isang araw, gagalaw yung mga kamay ko. Alam ko, maitataas ko yan at makakalakad ako. Diba? Kasi nandun yung pag-asa mo dahil meron kang Diyos na pinagpasahan ng problema mo, na pinagpasahan ng takot mo, natutulong sa'yo. Diba sabi nga po dito ito napakaganda ng sinabi, sa James 1 verse 3 to 5 or sa Santiago 1 verse 3 to 5. Sabi po sa English, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. At sabi po sa Tagalog, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Di ba nakasulat sa Bible yun? At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Kaya manatili at maging matatag ka sa anumang pagsubok, problema, sakit, karamdaman na pinagdaraanan mo. Alam ng Diyos lahat yan. Walang nalilihim sa Kanya. Alam niyang nararamdaman mong sakit. Alam niyang nararamdaman mong paghihirap dahil naranasan niya yan. At ba ang sinabi niya sa verse 5? Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Hallelujah. Praise the Lord. Diba? Napansin niyo po ba yan? Kapag sa Diyos tayo lumapit, sa Diyos tayo nanalangin, sa Diyos tayo nagtiwala, magugulat ka eh. Ipo-provide ng Lord yung karunungan na bibigyan kanya ng direction on what to do and how to do it. Diba? At talagang ilalapit ka ng Diyos sa mga tamang tao, tamang doktor, ang daming gagawin ng Diyos na ikagugulat mo. Oo nga, no? At sana lang, no, ma-recognize natin, ma-acknowledge natin na ang lahat ng yun ay nagmula sa Diyos. Hindi yun dahil magaling ka. Hindi yun dahil kasi, di ba? Walang kasi. Si Lord talaga lahat yun. Di ba? To God be all the glory. Sa Kanya ang kapurihan, kaluwalhatian. Wala tayong aangkin ng glory doon. Sa Diyos lahat yun kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Kung bakit mo napagtagumpayan ang problema mo. Kung bakit mo nasolusyonan ang problemang yan. It is all because of God. Hindi yun dahil sa atin. Sana lang, lagi nating matutunan, i-acknowledge siya na Lord, salamat. This is all because of you. Ikaw ang lahat ng nag-provide nito. Although, kumilos ako. Kasi kasama naman talaga yun eh. Kailangan mong kumilos. Kaya nga tayo binigyan ng Diyos ng wisdom, ng karunungan para ituro ko anong gagawin. Kasi ikaw ang mag-execute nun. But still, the knowledge and the wisdom comes from the Lord. Sa Kanya lahat galing yun. Kaya napakabuti ng Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Kaya sana po, no, huwag natin kalilimutang magpasalamat sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Ang sabi ng Diyos dito, Jesus mention of the yoke implies there's still work to be done, but you don't have to do it alone. You have a Savior who is humble and gentle, whose compassion is deep, and whose love is wide. Wow! Diba? Humble, gentle, ang compassion ay malalim, ang kanyang pag-ibig ay sobrang lawak, sinlawak ng dagat, sinlawak ng langit. Ganun tayo kamahal ng Diyos. So bakit hindi tayo lalapit sa Kanya? Siya yung ating tagapagligtas na talagang tutulungan ka. Anumang pagsubok, problema at pagdaraanan mo. Maliit man yan o malaki. Always seek God first.
And he is so wild about you that he left the glories of heaven and became human to suffer and die in order that you might live. Ganon kabuti ang Diyos. Iniwan niya ang kanyang kaharian sa langit para bumaba dito sa lupa at magkatawang tao para tulungan tayo, para tubusin tayo sa ating mga kasalanan, at para tayo ay ipakita niya kung gaano niya tayo kamahal. Kaya ano pang pagdududa ang iisipin mo na hindi kaya ng Diyos ang problemang pinagdaraanan mo? Alam mo kung anong problema? Ikaw, ayaw mong isuko, ayaw mong bitawan. Pagod ka na, ayaw mo pa rin bitawan. Ano ang gusto mo? Dalhin yan habang buhay? Surrender everything to the Lord. Yung sama ng loob, nanakit, galit, yan ang ilan sa mga dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi ka maubusan ng problema. Kasi ayaw mong aminin at ibaba ang pride na yan para isuko ang lahat sa Diyos. Nakakapagod ang buhay na to, sa totoo lang. Pero kapag may Diyos ka, kahit nakakapagod, you will find rest with the Lord. Kasi yun yung sabi ng Diyos, di ba? Lumapit kayo sa akin. Kayong napapagal. Ano man ang kadahilan ng kapaguran mo, andyan ang Diyos para bigyan ka ng kapahinga. Ang saya po. Ang sarap. Sabi ko, ang sarap ng buhay na kasama ka. Yung kapahinga, hindi ko mawari, hindi ko ma-compare sa kahit na ano, yung peace, yung rest, na nagpapatuloy ka sa takbo ng buhay mo, pero andun yung kapayapaan, andun yung kapahingahan, na hindi ka nakakaramdam ng pagod kahit nakakapagod yung ginagawa mo. Kasi ang lahat ay ipinagpasa Diyos mo. Totoo po yan. Ipagpasa Diyos mo ang lahat. At talagang, alam mo yun, yung paghiga mo. Although alam mo pagod na pagod ka, pero paghiga mo, you find rest. Kasi alam mo kasama mo ang Panginoon. So whatever happens, Lord, at ano man yung nangyari kanina, salamat. Yung makakapagpasalamat ka pa rin, sa kabila ng pagod na pagod ka, sa kabila ng napakarami mong ginawa, sa trabaho, sa negosyo, sa eskwela, sa bahay, at aside sa mga trabaho, ang dami mo pang isipin. Pagod na yung isip, pagod pa yung physical mong katawan, pagod pa yung puso mo, lahat pagod. Pero bakit pag humiga ka at nanalangin ka at kinausap mo ang Diyos, you find rest? Diba? Parang naibsan ang lahat ng pagod na parang, thank you, Lord. You can still say, thank you, Lord. Kasi ito ako ngayon. Malakas, masaya. And when you wake up in the morning, punong-puno ka ulit ng kasiglahan. Kasi I know, I'm not alone, Lord. Your will be done, Lord. Whatever happens today, take control. Ikaw ang bahala. Di ba kapag kagano ng buhay, when you let God take control of everything, wala kang dapat alalahanin eh. Siya na nga yung magkocontrol eh. Siya yung Diyos ng mga Diyos eh. Hari ng mga hari eh. Anong kinakatakot mo? At ang sabi pa ng Diyos ito, ang ganda rin ng 1 Corinthians 10:13. No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Anong sabi sa Tagalog? Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na tayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Grabe, sulat natin to. Baka hindi nyo ba to na isusulat sa inyong dikit sa wall. Hindi ko man to kabisado, pero alam niyo yun, alam kong may ganitong sinasabi ang Diyos. And nandyan yan sa 1 Corinthians 10:13. Panghawakan natin to. Na wala pang pagsubok na dumating sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat, na hindi naranasan ng kahit na sinong tao sa mundo. Ibig sabihin, kailanman hindi tayo mag-iisa sa dinadaanan natin. Kaya wag mong iisipin na ikaw lang ang dumaranas niyan.
May stroke ka ngayon, naranasan ko rin yun. May problema ka sa pera, meron din ako yun. May kabigatan kang dinadala pagdating sa problema sa anak, dinaanan ko rin yun. Di ba? Totoo eh. Totoo yung sinasabi ng Bible. Di ba? May problema ka sa asawa mo ngayon, dinaanan ko rin yan. Naranasan ko rin yan. So, totoo na yung nararanasan natin ngayon sa buhay natin ito. Lahat ng tao dinanas yan. Napapagod ka sa trabaho mo. Napagod din ako sa trabaho ko. Sa mga nagdaan kong trabaho. At dinanas ko din yun. Na parang burnout ka na, ayaw mo na. Diba? Pero kapag lahat yan, isinuko mo sa Diyos. Tapat siya. Di ba sabi dito? Tapat ang ating Diyos. Hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Kaya nga nalampasan na natin ang lahat eh. Ilang taon na ba tayo ngayon? Ilang pagsubok na bang nilampasan natin? Lagi na tayong pinaalalahanan ng Diyos nito, no? Thank you, Lord. Siguro di pa tayo pumapasa. Kaya pinaalalahanan pa tayo. And thank you, Lord, for always reminding us of your goodness, of your faithfulness. Thank you talaga. Thank you talaga, Lord. Kasi kung kami lang talaga, Lord, hindi namin ito kaya. Promise. Sa totoo lang. Kung tayo hanggang ngayon, parang bakit gano'n Ate Mads, hindi pa rin matapos-tapos yung problema ko. Kasi hindi mo pa sinusuko. Kasi hindi mo pa totally sinusurrender sa Lord at ipinagkakatiwala. Iba kasi yung sinurrender mo ng walang pagtitiwala. Dapat, pag sinurrender mo sa Lord, may kasamang pagtitiwala na meron siyang gagawin. At huwag ka nang mag-aalala. Hindi ka na dapat mabagabag dyan. Walang duda dapat. Diba? Kasi pinagkatiwala mo na eh. At dapat, kapag sinabi ng Diyos na ito na yung gawin mo, ito na yung gawin mo. Huwag na yung dati. Diba? Kapag yung buhay mo, yun at yun yung ginagawa mo, walang pagbabago dyan. Kailangan may gawin ka ng something iba naman. Diba? Para may mabago. Pagkatiwala mo lahat sa Diyos. So we must draw near to the one who carried the biggest burden of all, the sin and rebellion of the world. The one who conquered death and defeated the grave will eventually redeem all things once and for all. Diba? Sino gumawa lahat yun? Walang iba kundi si Jesus Christ. Siya ang nagbata, siya ang nagdusa, siya ang nagpapako sa krus para sa ating kaligtasan, sa ating mga kasalanan, sa rebellion ng mundong ito. Siya ang nagtubos sa atin. Siya ang nabuhay na mag-uli para patunayan siya ang Diyos. So bakit mo sinasarili yung problema mo? Meron na nga gumawa niyan para sa'yo, para yung lahat ng kabigatan natin. Siya na nagbata. Siya na lahat. Nagdusa. So wala ka nang gagawin, kundi pagkatiwala ito sa Kanya. Isuko ito sa Kanya at mabuhay ka ng kasama ang Panginoon ng may kagalakan, pag-ibig, kapayapaan, kabutihan. Diba? The fruit of the Spirit. Ang sarap ng buhay ng kasama ang Diyos. So, bakit ka nagpapakalugmok sa buhay mo ngayon? Bakit ka nagdudusa? Parang feeling mo you are alone. You will never be alone. Because God is with you. God loves you so much. All you need to do is to surrender everything to Him. Yun lang. Humble down. Diba? Yun, ang hinihintay. Kaya nga sabi ng Diyos, lumapit kayo sa akin. Kayong mga napapagal at nabibigatan. Matthew 11 verse 28. Yun yung ating verse na pinagninilayan ngayon. Nire-remind tayo ng Diyos, anak, lumapit ka sa akin. Andito lang ako. I'm waiting for you for so many years. Ang tagal-tagal na kitang hinihintay na lumapit sa akin. Bakit hindi mo maisuko ang lahat? Galit, sama ng loob, hinanakit, pride, unforgiveness. Diba? Lahat yan. Yan yung mga bagay na nagiging kabigatan natin sa buhay kung bakit ang buhay natin ay hindi maubusan ng pagsubok, hindi maubusan ng problema, at hindi makapasok ang Diyos upang bigyan ka ng kapahingahan. Surrender everything to the Lord. How many times mo na itong narinig?
Pero ginawa mo na ba? Gawin mo na. Now na. Surrender it to the Lord. You pray. Talk to Him. Tell Him everything. Wala kang ititira. Ibigay mo ng lahat sa Diyos. Nakakapagod na maraming bitbit. Sa totoo lang, ang hirap maglakad. Di ba? So God longs for us to come close, to, to fall in step beside Him, and to lean into His grace. Why? Because we thrive when we live and work from a place of genuine rest. Diba? Kasi wala naman talagang ibang makapagbibigay ng kapahingahang hinahanap natin, kundi ang Panginoon. Siya lang. Naranasan na nating subukan na magpahinga sa paraan natin, pero hindi pa rin tayo nakapagpahinga. Wala pa rin kasapatan. Pero sa Diyos, He is more than enough. He is enough for us. So please, surrender everything to the Lord. He's inviting you to come. Will you? If you're not sure where to start, simply ask Him for help. Kung minsan di mo alam paano lumapit sa Diyos, humingi ka lang ng tulong. Diba? Parang sa tao nga nakakalapit ka eh. Sorry. Sa tao nga nakakalapit ka para humingi ng tulong. Through text lang. Na parang kinakausap mo siya, tulungan mo naman ako. Kasi ganun din kay Lord. When you talk to the Lord, ganun din. Para ka nakikipag-usap sa tao. Lord, pwede po ba tulungan niyo po ako sa kabigatang dinadala ko? Sabihin mo lahat. Lahat ng nararamdaman mo. Lahat ng kabigatan mo. Sabihin mo. And He will give you rest. Kasi siya naman talaga at wala nang ibang ating kapahingahan. Kausapin mo siya na parang nandyan lang siyang kausap mo. Huwag mo isipin yung kakulangan mo, kasalanan mo. Dahil ano pa man tayong klase ng tao, handa ang Diyos na yakapin tayo, tanggapin tayo, at unawain tayo, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Ang importante lang maniwala ka lang at manampalataya na siya ay Diyos, buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat, na siya lamang ang tanging daan upang tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Because He is the way, the truth, and the life. All you need to do is come. Di ba sabi? Lumapit kayo sa akin. Yun lang ang sabi ng Panginoon. Kaya naman po, let us pray. Dulog tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa pagkakataong ibinibigay mo sa amin upang kami makalapit sa iyo. Bagamat kami, Panginoon, ay mga taong makasalanan. Kami, Panginoon, mga taong antitigas ng ulo. Ang mga taong laging pinangungunahan ka. Patawarin mo po kami, Panginoon. Kami po ay nagkasala sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga maliit o malaki mang kasalanang nagawa namin. Patawarin mo po kami, inaamin namin, Panginoon, that kami po ay nagkasala. Panginoon, tulungan mo kami na makapamuhay ng naayon sa iyong kalooban. Tulungan mo kami, Panginoon, tanggapin ka bilang Diyos at tunay naming tagapagligtas. Na ikaw lamang, Panginoon, ang tunay na magbibigay sa amin ng kapahingahang matagal naman naming hinahanap. Matagal na namin gustong maramdaman. Tulungan mo po kami, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Lord, kasi sino ba kami para bigyan mo ng pansin? Sino ba kami para lagi mong paalalahanan sa mga ganitong bagay? Thank you, kasi mahal mo kami. Salamat po talaga, Panginoon. Hindi kami karapat-dapat, pero nandiyan ka para lagi kaming alalahanin, lagi kaming tawagin, palagi kaming bigyan ng pansin. Thank you po talaga, Lord. We don't deserve this, Lord. Thank you. Sobrang maraming salamat. Alam mo ang aming mga dalahin, Panginoon. Ang bawat isa sa amin, may mga kanya-kanya kaming dinadala. Pero ang masaya doon, Lord, nandiyan ka para bigyan kami ng kapahingahan. Tunay, Lord, nakakapagod na. Nakakapagod ng magkasakit, nakakapagod na ang problema, nakakapagod na mga pagsubok, nakakapagod na ang buhay na ito. Pero, salamat
Salamat, Panginoon, kasi meron kaming Diyos na pwede naming pagpasahan ng mga problema ito, ng mga pagsubok na ito, ng mga sakit karamdaman na ito. Thank you, Lord. Kasi may Diyos kami na kayang magpagaling. May Diyos kami na kayang i-provide ang lahat ng aming pangangailangan. May Diyos kami na nakakaunawa sa amin. Salamat, Panginoon. Kasi patuloy mo kaming inuunawa. Patuloy mo kaming pinapatawad sa aming mga kasalanan. Sobrang thank you. Pinili mo kami. Thank you talaga, Lord. Salamat sa pagpapaalala mo sa pamamagitan ng mensahe mo ngayong umaga. Thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. Talaga, sobrang maraming salamat. Kaya naman, Lord, tinataas ko din sa iyo ang panalangin at hiling ng mga taong nanonood ngayon. Ikaw po, O Diyos, ang tumugon sa kanilang mga panalangin. Ikaw po, O Diyos, ang magbigay sa kanila ng kapahingahan. Nawa, O Diyos, ay pagkatiwala na nila ang lahat-lahat sa iyo. Ano man ang kanilang mga dalahin sa buhay, ano man ang kanilang mga iniisip, ang mga plano, ano man ang kanilang mga naisin. Nawa ang lahat ng ito, Panginoon, na isuko nila sa iyo at magtiwala sila na meron kang mas magandang plano para sa aming lahat. Thank you for everything, Lord. Thank you for the love, for the goodness, for the kindness. Thank you, Lord, for your grace, for your unconditional love. Maraming salamat po. I-bless mo, Panginoon, ang ating Mavs TV family, ang God Loves You Movement Ministry, ang God First Christian Ministry International, at ang Global Life University, Father God. I-bless mo lahat ng mga estudyante, ang mga professors, deans, at ang mga may-ari, at ang lahat ng mga taong napapaloob dito, Panginoon. Continue to use us to the fullest, Lord. Gamitin mo kami, Panginoon, upang maging daluyan ng pagpapala sa iba. Gamitin mo kami, Panginoon, upang maging daan ng pagpapala at maibahagi nawa namin, Panginoon, ng buong tapang ang tungkol sa iyong kabutihan, ang iyong kapangyarihan, at ang iyong kaluwalhatian sa maraming tao. Thank you, Jesus, for saving us. Thank you, Jesus, for loving us unconditionally. We love you, Lord. We praise you. And we honor you. We bring back all the glory and praises. In Jesus' name. Amen and amen. Maraming salamat, Lord. Sobrang thank you for your presence. Sobrang naramdaman namin ang presensya mo ngayong umaga. Napakabuti. Napakabuti mo. Di ka nagbabago noon, ngayon, kailan pa man. Sa buhay ko'y tapat. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Napakabuti mo, Panginoon. Kaya nga po, no? I hope panghawakan natin ang Matthew 11 verse 28. Lumapit kayo sa akin. Come. Kayo na mga napapagal. Napakabuti ng Diyos. Salamat po sa lahat ng mga nanood ngayong umaga. Thank you sa mga nanood po dyan sa God Loves You Movement Facebook page. Thank you po sa mga nanood sa Ate Mavs TV Facebook page. Thank you kay Ate Marilyn Bautista, Ate Edgy, Kuya Jonathan, Ate Jenny, Ate Ella, Ate Lilian, Ate Jinky, Kuya Alan, and Ate Rosa, Ate Sally. Thank you for watching. Thank you po. Thank you, Jesus. Napakabuti mo, O Diyos. Maraming salamat. Ganda ng mensahe ng Diyos para sa ating lahat. So please, i-share niyo po ang live devotion na ito kung sa tingin niyo may mga taong nais niyo makapakinig nito at gusto niyo maabot sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So, also, sa mga hindi pa po nakaka-follow, please follow our Facebook page, Ate Mavs TV at God Loves You Movement Facebook page. Maging ang atin pong YouTube channel, palambing naman, ang atin pong YouTube channel, Ate Mavs TV, pa-subscribe po para yung mga videos na mawawala dito sa platform na ito ay makikita nyo po doon sa YouTube channel natin. So maraming salamat po sa buhay ninyong lahat at tunay na napakabuti ng Diyos. Piliti kong pong makapag-live mamaya. Nakikipagkwentuhan lang ako sa inyo. Kasi meron akong gustong ikwento. Meron akong gustong ibalita. Di ba? Meron akong gustong ikwento na
magandang bagay na nangyayari sa buhay ng inyong ate Mabs sa ating pong journey as a stroke, as a low carber, and as a negosyante. Diba? Grabe si Lord. Thank you, thank you, thank you, thank you. Napakabuti mo, Panginoon. Tunay na napakabuti mo. Maraming salamat po sa inyong lahat. And please, huwag po ninyong kalimutan yung ating pong 31 days Bible Reading Challenge sa Book of Proverbs. Nasa Book 10 na po tayo ngayong araw na to. At nawa, nakakasabay kayo. Kung hindi man po kayo makasabay, kahit late na, gawin nyo pa rin po ang pagbabasa ng Bible. Sama nyo na yung pagbasa ng Matthew chapter 11 para makita nyo ang buong context ng ating pinag-aralan ngayong umaga. So, purihin ng Diyos sa araw na ito. Purihin ng Diyos sa buhay ninyong lahat. Maraming salamat po. See you all again tomorrow at 6:30 in the morning para po sa ating live daily devotion. God bless. Hello, Ate Lori. Maraming salamat sa inyong lahat na nakibahagi ngayong umaga. Bye-bye po. See you tomorrow. God loves you.